10 dokumento na dapat mong ipakita sa immigration officer or maaring dala-dala mo, i-ready mo. Maaring yung iba doon hindi naman hingin, pero at least yung 10 na yon kinakailangan naka-ready ka para dito sa mga turistang walang sponsor. Inuulit ko, tourist without sponsor. Kaya doon sa iba, hindi para sa inyo to, sa visitors visa, hindi para sa inyo to. Ano yung 10 na yon? Yung 5 doon, basic. Yung another 5, nababago yon, depende sa kung anong klaseng visa yung hawak mo. This time, ang pag-usapan natin, tourist without sponsor. Yung dokumentong kailangan ipasa sa immigration officer. Yung 5 basic, number 1, passport. Ang passport dapat 6 months pataas. Pagka 6 months pababa, automatic yun. Upload yun. And then number 2, visa. Kung yung pupunta mong lugar like Japan, may visa, dapat meron. Pero kung ang pupunta mo, may mga sa Southeast Asia, may mga lugar na hindi naman kailangan ng visa, so exempted ka na doon. Number 3, airline ticket. Lagi kong sinasabi, ang airline ticket dapat round trip. Hindi po pwede yung one way. Huwag nyo nang ipagpilitan. Pagka ikaw turista ka, required. Dalawa pwedeng mangyari sa'yo pagka wala kang return ticket. Number 1, pabibiling ka on the spot. Doon na rin pagbabasihan ng mismong immigration officer kung ikaw ay totoong turista. Kasi kung totoong turista ka na walang sponsor, dapat may dala kang pera. At right on the spot, may pambili ka ng return ticket mo. Pangalawa, maring i-upload ka. So, dapat round trip ticket at bawal ang dami. Hindi dapat dami yung return ticket mo. Pag nahuli ka na yung return ticket mo, dami, hindi totoo. Baka maban ka. Okay, nasa na ba ako? Number 1, passport. Number 2, visa. Number 3, round trip ticket. Number 4 tayo. Yung number 4, itinerary. Yung itinerary mo, pwede namang sulat kamay lang. Hindi naman, may mga katulad sa Japan, merong form na nakukuha online. Susulat mo doon yung itinerary. Pero tinatanggap naman na immigration officer na yung itinerary mo, it's either print mo lang, sariling gawa mo, print mo sa computer, or sometimes pwede rin naman yung sulat kamay. Basta kailangan nakaplano yung iyong pagbiyahe doon sa bansang pupuntahan mo. Dapat alam mo kasi baka doon pagbasihan yung mga susunod na tanong. And then, number 5, hotel booking. Pagka ikaw turista kang totoo, dapat may hotel booking ka. Yung confirm hindi po pwede yung naka-reserve booking ka lang. Minsan yung 5 na yan, yung basic na yan, minsan 3 lang ang tinatanong dyan Pagka medyo nakita nung immigration officer na okay ka naman sa tingin niya, passport lang, saka round trip ticket. Or kung may visa, yun lang 3 ang hinihingi. Pero, ihanda nyo to. Basic tong 5. Pang-6, dahil tourist ka without sponsor, ibig sabihin, dapat may financial capability ka. Yun na, doon na papasok. Kung ikaw ay employed, kinakailangan mo ng Certificate of Employment. Pang-6 yan. Pang-7, yung iyong payslip. Pang-8, yung iyong bank statement. Yung bank statement mo, at least, dapat, 6 months. At hindi yung biglang ipinasok yung pera. Ngayon, kung malaki na may sweldo mo, doon sa payslip, at least dapat mga 3 months may hawak ka, no? Pero mas mainam kung parehong meron ka no? And then, asa na ba ako? Yung pang-6 is Certificate of Employment. Yung pang-7 is payslip. Yung pang-8 is bank statement. Pang-9, company ID.
i-ready mo yung company ID mo. Kung sikat yung kumpanya mo, mas mainam. And pang-sampu, panghuli, debit card or credit card. Makakatulong yun. Doon sa 10 binanggit ko, po pwedeng 3 lang doon ang hingin. Po pwedeng yung 5 lang, or po pwedeng pag nagduda sa'yo, or hindi naman duda, ibig sabihin, parang by the books, yung immigration officer. Bali, maring yan 10 yan, hingin sa'yo. No? So, prepara lang, wala namang masama, para lang sigurado hindi ka ma-upload. Ganon. Kasimple yun.